Ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Itong Jerusalem ay napakaganda, matatag at maayos na lungsod siya. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipin ni Israel upang manambahan. Ang hangad, si Yahweh ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Angeles, lupa'y dalawin, at balita ay dalhin. Ang Asya ay sumilang, ang dulot ay kantasan. O purihin, walatiin, si Kristong Hari natin. Nasa parang na pastores, ulinigin ang awit. Diyos sa tao ay dumalaw, upang tayo'y bigyang ilaw. O purihin, walatiin, si Kristong Hari natin. O mga pantas na tao, atas ay dinggin ninyo. Hayo at inyong dalawin ang haring nasa Bethlehem. O purihin, walatiin, si Kristong Hari natin. Tayo manalangin. Makapangyarihang Diyos na nakakakita ng lahat ng puso, nakakaalam ng lahat ng hangarin, at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo po ang pag-iisip at aming mga puso sa pamamagitan ng pagkasi ng iyong banal na Espiritu, upang maibig ka namin ng lubos at madakila namin ang karapat-dapat ang inyong banal na pangalan. Opo, Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. O lingkod ng Diyos magdiwang, dulot niya'y kasiyahan. Sa pangako niya'y umasa, ang hari ay sumilang na. O purihin, walatiin, si Kristong Hari natin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos ng buhay na sa umagang ito, tayo ay nagdiriwang sa Kanya. Tayo po ay sumandaling mga upo. Patuloy po natin welcome ang bawat isa. Pakitingnan niyo ang inyong mga katabi. Meron po ba kayong bagong katabi ngayon? O sa bawat isa po sa ating mga kapatid sa ibayong dagat at sa iba't ibang dako ng Pilipinas na ngayon ay kasama natin na sumasamba at nagdiriwang sa kabutihan ng ating Diyos, naway maranasan natin ang isang maligaya, mapayapang pagsamba. Ngayon po ay nais nating ipabot ang ating pagbati sa ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan, anniversary ng kasal. Hindi man po natala ang inyong pangalan, kayo ay binabati. Maging kayo po na nasa ibayong dagat at sa iba't ibang dako ng bansang ito. Ngayong araw pong ito ay kaarawan ng ating mga kapatid Dennis Gonzaga, Jenna Sofia De Leon, Geraldine Cartago, Willan Gonzaga, Samantha Rayos del Sol. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sa araw po ng bukas, ang ating mga kapatid Orlando Ignacio, Evelyn Mendoza, Ezekiel Torres, Jessie Reyes, Vivian Asuncion, Daniela Beatriz de Enla, Daniela Vitani de Enla, Christian Dineros. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sa ikatatlo po ng buwang ito, ating mga kapatid ay Asmin Alcantara, Rubian Ramos, Gorgonio Ruiz, Reverend Minerva Amable. Ikaapat ng buwang ito, Jaime Araulio Jr.,
Stephanie Wayne Francisco Giangino Balete. 5 po ang ating mga kapatid Matilde Santa Ana, Macayden Cruz, Rochelle Gabalfin, Baby Rose Perdido. 6 ang ating mga kapatid Alicia Toma Cruz, Nicole Angela Aguilar, Jeronimo Hentelano, Jerome Ganadin, Jason Tamayo, Pastor John Mark Kahiwat. 7 ang ating mga kapatid Betsaida Luz Aguilar, Edgardo Asuncion, Patricia Marie Blanco. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At tatapusin ko pong basahin yung ating mga magdiriwang na anibersaryo ng kasal. Ngayong araw, sa araw po ng bukas, ang ating mga kapatid Peter Noel and Melanie Santos. 3, ang ating mga kapatid Joey and Lorna de la Cruz. 4, ang ating mga kapatid Jonathan and Virginia Esgueva, June and Leslie Barella. 6, ang ating mga kapatid Jessie and Teresita Cruz. 7, ang ating mga kapatid Giovanni Monteni, Lara J. Nilo, Herbert Ryan and Judith Mariano, Jerome and April Grace Mercado. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magsitayo ang bawat isa habang inaawitan natin ang ating mga kapatid na ngayon po ay magdiriwang at sa darating na mga araw. God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Muli po natin palakpakan ang Panginoon sa pagpapala sa buhay ng ating mga kapatid. At ngayon, tayo po ay manatili ng katayo. Pangunahan tayo sa ating mga awitin ng pagpupuri, pagsamba, para po sa ating nag-iisa at buhay na Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay magbatian pagkat ang Pasko ay sumapit. Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang ibig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagadog ng tanging harap. Ang Pasko ay sumapit, ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang ibig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalaw, at magbuktang ay nagsipagadog ng iharap. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ang lutulit ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang itong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po natin siyang papurihan at pasalamatan ngayong umagang to. Palakpak po natin yung kamay natin para sa Panginoon. Yes, Father. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For His goodness above all things, His love endures forever. Sing praise, sing praise.
patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon. Thank you for the cross, Lord. Ganito tayo kamahal ng ating Panginoon. So, Father, you are worthy. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, and high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Yes, Father, you are worthy, Lord. Yes, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know is your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, Lord, you are worthy, Father, and we will praise you. Seated on the throne, we crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Pwede ba natin siyang kantahin ng tayo lang, yung mga boses lang natin? Worthy is the Lamb.
Sabihin mo to sa Panginoon. Seated on the throne, we crown you now with many crowns. You reign victorious. Yes, Lord, high and lifted up. And high and lifted up. Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Yes, Lord, you are worthy. Worthy is the Lamb. 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 Yes, Father, you are worthy. Palakpakan po natin ang Panginoon. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Purihin ang ating Panginoon para po sa ating ilang mga pahayag. Sama po natin sa ating panalangin ang sambahayan po ni na Ate Marita Gutierrez dahil nung Friday umuwi na sa piling ng ating Panginoon ang kanya pong butihing ina, 95 years old. Atin po silang isama sa ating panalangin. Sila po ngayon ay nasa Pampanga. At syempre po mga kapatid, patuloy nating isama sa ating panalangin ang atin pong mga kababayan na hanggang sa kasalukuyan, sila po ay hirap na hirap sa kanilang kalagayan, bunga ng kanilang kalamidad na pinagdaanan. At dahil po dyan, nagpapatuloy ang ating panawagan ng ating pagdadala o pagkakaloob ng goods o kaya po ay cash na pwede nating maisuporta sa ating mga kababayan. Bukod po dyan ay yung ating inaksyonan ng konseho na adapt community kung saan ito po ay tutulungan natin, hindi lamang sila upang bigyan ng kanilang makakain, kundi makapagpatayo din po ng kanilang tahanan. Meron na po tayong inaay na isang lugar kung saan ito po ay isa sa katuparan. At gayon din, hindi man po tayo nakakarating ngayon sa Tacloban o kaya sa Leyte o sa iba pang bahagi, ang ating iglesia po ay tumutugon din sa pamagitan ng ating mga kababayan mula po sa dakong iyon na nag-migrate po dito sa Manila sa kanilang mga relatives dito. Noong Friday po, kami po ay dumako doon sa San Jose del Monte, Bulacan at atin pong kinatagpo doon ang mga relatives po ng isang social worker at napakinggan natin ang iba't ibang na mga nakalulunos na pangyayari sa kanilang buhay. At ngayon din, this week naman po ay ating tutugunan din yung pangangailangan ng relatives po ng isang ating guro. Ng isa po nating guro na nadun po sa ating bahagi po sa ating TUNCSI Elementary Department. 14 po sa kanyang relatives mula sa Tacloban ay dumating sa kanilang inuupahang apartment. Kaya ito po ay atin ding kakatagpuin ang kanilang pangangailangan. Kaya ipagpatuloy po natin ang pagdadala ng ating mga goods, o kaya cash donations. At yan po ay bibigyan naman po yan ng karampatan nating resibo. So yun po mga kapatid, panawagan natin para sa ating mga kapatid na biktima at patuloy nangangailangan. Bago natin ituloy ating, dyan po, meron tayong balikbayang mag-asawa na kamanggagawa natin. Si Pastor Arnel at saka si Ate Roda po ay nadito. Ayan, nasa bandang likuran. Pwede po. Ayan, ready po kayo tuwaya. Salamat sa ating Panginoon.
Yan po, sila po ay ating makadaupang palad sa ilang mga linggo. Salamat sa ating Panginoon. At gayon din, patuloy po nating suportahan din sa ating panalangin, ang ating pong mga nakatalagang gawain. At kasama din po yung ating patuloy na pagsuporta sa ating mga kapatid sa iba't ibang dako. Ang Chancellor Choir po ay tutungo ng Nueva Ecija this coming Saturday para umawit doon at sumuporta sa fundraising po ng isang distrito doon para po sa kanilang mga workers. So isama natin sa panalangin ang tagumpay po ng konsyertong ito. Gayon din, this coming December 14, meron po tayong gagawing medical mission doon sa Baras. Ito po ay bilang paghahanda din sa unang gawain ng simbang gabi na gagawin po doon sa ating iglesia doon, sa bagong-bagong gawang parsonage at pinagpapatuloy na paggawain po ng church building. So atin po yung patuloy na suportan at ipanalangin. At the same time, ganyan sa umaga din pong yaon ng December 14 ay gagawin naman ang pagsasama-sama ng TUMCSI at ng ilan dito sa ating iglesia para po sa Thanksgiving ng ating paaralan. Kaya yun po ay ating ding isama sa ating panalangin. At kaugnay din po ng ating patuloy na pagsuporta para po sa pangangalaga sa ating kapaligiran at bahagi po ng ating centennial celebration, meron po tayong gagawing tree planting. Tree planting po natin, gagawin natin sa ikatlong linggo ng Sabado po ng buwan ito sa December 21 ay gagawin po natin ang tree planting doon po sa Baytown, boundary ng Angono at Taytay. Mga kapatid, yan po ay huwag nating kaliligtaang puntahan at daluhan. At syempre po, isa pa po dyan, syempre yung ating mga kabataan sa kanilang Christmas Institute, December 26 to 28. Ito po ay gagawin sa Lahala Retreat House, Training Center, kung saan registration fee po ay 800 pesos. So patuloy po natin isama sa ating panalangin. At syempre, patuloy din nating daluhan ang ating po mga regular na gawain, katulad po ng ating Aldous Great Prayer, Praise and Thanksgiving Fellowship. This coming Wednesday, ito po ay gagawin sa Holy Grace United Methodist Church. At ang ating panalanginan, every Wednesday, this coming Wednesday, ang ating pong worker in church, si Pastor Orly, praise team sa Pampila, speaker ang ating kapatid ng Pamela Cruz, group in church, Vesper Choir. At ang ating pong UMW ay patuloy na nanawagan para po sa ating pagsuporta na ibahagi yung ating mga old clothes, shoes, bags, and other decors na magagamit pa upang maibenta naman po during rummage sale ng kababaihan para po makasuporta din sa kanilang mga gawain. Gayun din ang ating Rizal District UMW, yung pong wish mo, pirma ko. Ito po ay para matugunan din ang kanilang mga pangailangan at programa sa pag-mission at outreach. At mayroon pong Rizal District UMW Grand Tabitha Fellowship. Yan po kasama mga indigent families sa mga local churches. This coming December 14 po yan, 9 a.m. po, 7 to 9 a.m. Doon sa Big Chapel sa conference site gagawin. So patuloy po natin yung suportahan at isama sa ating mga panalangin. At gayon din ang paalala po sa ating mga kapatid na magsisindi ng kandila ng Advent wreath ngayong susunod na linggo sa 8. 5:30 po ang ating mga kapatid Edmundo and Milorna Perez and family. 8 o'clock mga kapatid Roberto and Annalisa and Asuncion family. 10 ang ating mga kapatid Kenneth and Lynn Esguero family. 5 ang ating mga kapatid Benedicto and Josefina Crisostomo and family. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa mga bulaklak na alay sa kapurihan ng Diyos sa pagpapasalamat ng ating kapatid na Berhel Santos sa kanyang karawan at in commemoration din ng death anniversary ng kanyang butihing ina. Tayo po ngayon ay dumako sa diwa ng ating sama-samang pananalangin.
Sige po, tayo po ay manalangin. Mangyari pong samahan ninyo ko sa ating pananalangin. Lahat po tayo ay tumindig. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos na dakila, muli kami ay narito upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa mga nakaraang araw, marami kaming ginawa. Napagod, nag-isip, at nag-alala. Pero Panginoon, narito kami upang dalhin sa iyo ang aming tapat na pagpupuri, pasasalamat sa lahat ng bagay na ginawa mo sa amin. Kaya Panginoon, narito ang aming mga buhay. Ikaw nga po ang tunay na luminis at magpala nito, Panginoon. Loobin mo na ang aming buhay ay maging banal mong tahanan sa mga oras na ito. Pagpalayo mo, Diyos, maging ang bawat tahanan, ang bawat pamilya na narito, Panginoon. Sama-samang nagpupuri at sumasamba sa iyo. Pagpalayo mo, Diyos, ang kanilang buhay. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magkaloob ng kanilang pangangailangan sa araw-araw, siksik, liglig, at umaapaw. Pagpalayo mo rin, Panginoon, ang buhay ng aming mga panauhin. Ang aming mga kapatid na sa muling pagkakataon ay nakasama namin, O Diyos, sa pagsambang ito. Nawa, Panginoon, maging kalakasan din po namin ang kanilang presensya sa mga oras na ito. Amin din pong nadalangin, O Diyos, ang sambahayan ng Gutierrez. Ang ating Marita, ang kanyang nanay ay pumanaw. Dalangin po namin na ikaw ang patuloy na magkaloob ng kaaliwan, katatagan ng kalooban, upang ang kanilang buong sambahayan ay magpatuloy na harapin ang buhay na sa iyo ay merong pagsandal at ang buong pag-asa ay magmumula sa iyo. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming Tatay Pat Manyako, Panginoon. Lord, ikaw nga pong kumilos sa kanyang buhay. Ikaw, Panginoon, ang kanyang maranasan sa isang malahim-malang pagkilos, O Diyos. Maparangalan nawa ang iyong pangalan. Amin din, Panginoon, nadalangin sa iyo ang aming iglesia. Ang mga gawain na nakatakdang sa katuparan sa paghahanda at pagsalubong sa 100 taong pagpapala mo, O Diyos, katapatan sa Taytay United Methodist Church. Gayon din, Panginoon, ang mga gawain ngayong araw ng Kapaskuhan, ang buong buwan ng Disyembre, ang simbang gabi, ang mga fellowship, ang Christmas Institute ng mga kabataan, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito ay patuloy na maisakatuparan, hindi dahil sa aming kaalaman at kahandaan, kundi dahil sa iyong pahintulot at kalooban. Nawa, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan sa mga gawain ito ay magmumula sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga ministeryo, ang bawat pagsamba tuwing araw ng linggo, ang aming prayer meeting tuwing Miyerkules, ang mga care groups meeting, Bible study, ang mga mission areas, Panginoon. Lord, patuloy mong pagpalain ang mga ministeryong ito, O Diyos. Nasa pamamagitan nito, patuloy na mapalakas ang bawat pananampalataya. At kami, Panginoon, ay patuloy na mahimok na humayo at ipangaral ang mabuting balita ng pagliligtas.
Panginoon, patuloy mong gagamitin ang iyong iglesia dito sa Taytay. Patuloy mo kaming pagpapalain upang ang aming mga patotoo ay maging pagpapala, hindi lamang sa buong bayan ng Taytay, maging sa buong Pilipinas. Kaya naman, O Diyos, amin din pong dinadalangin ang aming bayan, ang mga kaganapan, O Diyos, kamakailan lamang ang aming mga kapatid, ang aming mga kapwa, kababayan sa parte ng Kabisayaan ay dumanas ng kalamidad. Panginoon, hindi po namin tiyak, hindi po namin alam kung ano ang kanilang damdamin ngayon, ano ang isinisigaw ng kanilang mga puso, paano nila haharapin, sasalubungin ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Gayon marami sa kanila, Panginoon, nangangailangan ng pagkain, tubig na iinumin, kasuotan sa araw-araw, panlaban sa lamig, matitirhan, at patuloy na kalungkutan dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay. Kaya, Panginoon, ang aming pag-iyak sa mga oras na ito ay ang iyong kahabagan para sa kanila. Magpakilala ka, O Diyos, sa kanila sa mga oras na ito. Alam po namin na hindi maikli ang iyong kamay upang hindi nila maramdaman ang init ng iyong yakap. Ang iyong bisig na mag-iingat gagabay sa kanila at patuloy na magbibigay ng pag-asa, kapayapaan ng puso ngayong araw ng Kapaskuhan. Kaya Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bawat grupo, ang bawat individual na voluntaryong kumikilos upang makapaghatid, maging bahagi ng pagtugon sa pangangailangan sa aming mga kababayan doon, O Diyos. Gamitin mo ng tunay ang aming pamahalaan upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Hindi lamang sa mga araw na ito, hindi lamang panandalian, kundi patuloy na pagkataguyod ng kailang buhay. Panginoon, mahabag ka po sa kanila. Iparanas mo, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian. Hayaan mo nga po, O Diyos, na sa umagang ito, ang lahat ng ito'y aming itaas sa iyo nang may pagpapakumbaba at pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lumang Tipan, matatagpuan sa Isaias, Kabanatang 2, mga talatang 1 hanggang 5. Kapayapaan walang hanggan. Ito ang pangitain ni Isaiah na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halikayo, umahon tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion, magmumula ang kautusan, sa Jerusalem, ang salita ni Yahweh. Siya ang namamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayoy, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halikayo, sambahayanan ni Jacob, at tayo lumakad sa liwanag ni Yahweh." Tayo po sa pagbasa sa epistola mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 13, mga talatang 11 hanggang 14. Ganito po ang ating mababasa. Dapat inyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagkapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyan kasiyahan ang mga nasa nito. Tayo pong lahat ay tumindig, tanda ng ating paggalang sa tuwing babasahin ang Ebanghelyo. Pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 24, mga talata 36 hanggang 44, gawin natin ang sagutang pagbasa. Ngunit walang nakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nagsaasawa hanggang sa araw na pumasok ang daong ni Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ng isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Tayong lahat. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Diyos para sa kanyang bayan. Jesus, name above all names,
beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Sisindihan po natin ang candle, ang Advent Wreath sa pamilya ni kapatid na Jeffrey and Sharon V. Ang kasulatan ay nagsasabi, ito ang takdang panahon na kayong nahihimbing ay gumising sapagkat ang kaligtasan ay higit na malapit ngayon kaysa noong unang tayo sumampalataya. Ang gabi ay matagal nang pumawi at ngayon umaga na. Ating iwaksi ang mga gawa ng kadiliman at isuot natin ang kasuotan ng kaliwanagan. Ang pagdating ni Kristong ating Panginoon ay ang pagdating ng ilaw sa ating mga buhay, ang kadiliman ng kasalanan at pagkabigo ay hindi na naghahari sa atin, na ang ating tanggapin si Kristo sa ating puso. Ang unang kandila ng Pasko ay sumasagisag ng kapayapaan at si Jesucristo ang ilaw ng sanlibutan. Ngayon ay sisindihan natin ang unang kandila, ang kandila ng kapayapaan. Ang liwanag ding ito ay matapang na pumapawi sa kadiliman. Sa panahong ang mga tao ay bihirang makaranas ng kapayapaan sa kanilang mga sarili, nagsisindi tayo ng apoy na tinatawag na kapayapaan. Kapayapaan na hindi lamang ang pagkawala ng digmaan at di pagkakasundo, kundi kapayapaan na siyang kasaganaan at pagpapala para sa kanilang lahat na siya nating inaasam. Tayo po'y manalangin. O Diyos na naghanda sa mga tao noong unang panahon, ang mga isipan at mga puso ng mga lalaki at mga babae para sa pagdating ng iyong anak at ng iyong espiritu na patuloy sa pamamagitan ng ilaw ng mabuting balita ay nagbibigay ng liwanag sa aming buhay na nadirimlan. Ihanda mo sana ang aming mga isipan at mga puso. Hinihiling namin sa iyo na si Kristo ay manayahan sa amin at patuloy na maghari sa aming isipan at pagmamahal bilang hari ng pag-ibig at prinsipe ng kapayapaan. Ipagkaloob nawa ang aming panalangin sa iyo at para sa Kanya. Amen.
Salamat po sa mensahe ng awit. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kagalakan po ng aming puso, nakatagpuin ang iyong presensya, makinig ng mabuting balita, na magsisilbing pagkain ng aming kaluluwa at espiritu. Hayaan niyo po ng iyong banal na espiritu ang mangibabaw sa bawat puso ng inyong mga anak. Mabuksan ito at doon ay manahan ang mensahe na ipagkakaloob niyo po sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang palakpakan muli natin ang ating Panginoon? Kung ating pong sinuring mabuti ang tawag sa pagsamba, ang pagbabasa ng banal na kasulatan mula po sa Isaiah chapter 2, 1-5, ang binasa sa epistola sa aklat ng mga Kristiyano sa Roma, kabanatang 13, talatang 11 hanggang 14, at gayon din sa mabuting balita sa 24 na kabanata ng aklat ng Ebanghelyo ni Mateo, talatang 36 hanggang 44, ay mapapansin po natin yung salitang kapayapaan. Kaya't ngayong umaga ay nais ko pong dalhin ang mensahe ng Diyos na may pamagat, The Advent of Peace. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang Advent? Ang Advent ay mula sa salitang Adventus sa wikang Latin. Sa wikang Griego, ito ay parousia. Ang ibig sabihin, the coming of the Christ or the Messiah. Is there really peace? Mayroong ba talagang kapayapaan? Sa salitang peace, nais ko pong ibahagi itong salitang ito na peace na may 5 letra. Unang letra sa salitang peace, peace means proclaiming Jesus as the Messiah. Sabi po ng Marcos 8, talatang 29, tinanong ni Jesus si Pedro, "Para sa iyo, Pedro, sino ako?" Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo." Si Pedro na isang Hudyo, naniniwala siya sa mga sulat ng mga propeta na katulad ng isinulat na Isaiah sa kabanatang 9, talatang 6, na darating at isisilang ang isang tagapagligtas. Siya ang tatawaging prinsipe ng kapayapaan. At kung bakit sinabi ni Pedro, "You are the Christ," sapagkat nakita, naranasan ni Pedro kay Jesus na si Jesus ay makapangyarihan, mahabagin, mapagmahal, mapagpatawad, maunawin, at tagapagligtas. Kaya dahil dito, ang buong daigdig na naghihintay ng Mesiyas dumating sa sanlibutan. At tayo na mga mananampalataya na nagkakatipon ngayong umaga, we must proclaim that Jesus is the real Messiah. Palapakan po natin ang ating Panginoong Yesus.
Sapagkat kung hindi dahil sa Kanya, wala po tayong iglesyang ganito. Wala tayong banal na hapunan at wala rin tayong pagdiriwang ng Christmas. Alam niyo po mga kapatid, sa magitan ng ating Panginoong Kristo, marami po ang napagpala. Marami ang nakaranas ng makalangit na pagpapala. Kaya nga ang kapayapaan na dinadala ng prinsipeng ito ay dalisay at totoong kapayapaan. So therefore, let us proclaim always that Jesus is the Messiah. Pangalawa, peace means, in the letter E, entering, enjoying, experiencing the kingdom of God through the Lordship of Jesus Christ. Doon po sa Lucas 17, talatang 20 at 21. Lumapit ang mga Pariseo kay Jesucristo at siya ay tinanong, Jesus, kailan niyo po ba itatatag ang kaharian ng Israel o kaharian ng Diyos? Sumagot po ang ating Panginoong Jesucristo, ang paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. Hindi maaaring sabihin nandoon o narini, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nagsisimula sa puso ng mga taong may pananalig sa Diyos. Peace is not only the absence of war or conflict. Peace is the presence of God, the fullness of life in our hearts in the midst of troubles. Si Horatio Spafford, na taga Chicago, USA, noong 19th century, isa ho siyang businessman, isa ho siyang tanyag na abogado. Minsan nagbalak siya at ang kanyang asawa at 4 na anak na maglakbay, magbakasyon sa Europa. So ang nangyari, mayroon pong tumawag sa kanya na kumari ay wag muna siyang umalis sapagkat may mahalagang business deal. So ang ginawa po ni Horatio Spafford, sabi niya sa kanyang asawa at mga anak, mauna na kayo sa Europa. At ako ay may aasikasuhin. Susunod na lang ako. So ganun po nangyari. Sumakay na po sa barko, ang kanyang mahal sa buhay. At sa kasamaang palad po, yung pong barko na sinasakyan ay sa kalagitnaan po ng Atlantic Ocean ay mayroong malakas na unos. Lumubog po yung barko, namatay po yung 4 na anak ni Horatio Spafford. Pero yung kanyang butihing asawa ay naligtas. So tumawag tong asawa niya sa kanya at luhaan, malungkot si Horatio Spafford. Sumakay po siya doon sa barko na papunta ng Europa upang katagpuin niya ang kanyang asawa doon. At sa kalagitnaan po ng Atlantic Ocean, doon po mismo sa lugar na pinagluban ng aksidente po ng barko, tumigil po yung barko sa kanyang request. At doon po sa roof deck ng barko, pumesto po si Horatio Spafford. At siya po ay nakalikha ng isang awit. At ganito po ang awit. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well,
it is well with my soul. Ate Bibian, pwede na ba ako sumama sa concert? Iyon po, it is well with my soul. Isang napakagandang awit na lagi nating inaawit, inaalaala ang mga mahal sa buhay. Na sa kalagitnaan ng lugaming puso, mabigat na dalahin, ay mayroong kapayapaan sa puso ni Mr. Horatio Spafford. Nang ibig sabihin sa puso ng taong ito, nananahan si Kristo. At ang sabi nga ng awit 23, the Lord is my shepherd. I shall not want. Kung itatagalog po natin, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ibig sabihin, sa magitan ng kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoon Kristo, kumpletong-kumpleto. Walang kulang. Sapagkat ang sabi nga ng banal na kasulatan, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word is God. And the Word became flesh, nanirahan sa piling ng tao. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan, puspos ng pag-ibig, katapatan at kadakilaan. Hindi hahayaan ng ating Panginoon Kristo na manatiling lugami at malungkot ang kanyang mga nilikha. Jesus is our shepherd. At ang gagawin niya, mga kapatid, yung peace ay makumpleto sa ating buhay. Kaya po, ngayong araw na ito, sa kainta ay mayroong peace. Alam niyo yung peace na yon? Pista. At ang pista, mga kapatid, ay larawan na walang pagkukulang. Bakit? May parada, may palosebo, may menudo, may sampurado, may adobo. Lahat na, sabihin po ninyo, may artista. Di ba? Masaya. Yan ang kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoon. I shall not want. Third, peace means, in the letter A, active participation of the people of God. John 13:35 says, they will know that you are my disciple, Jesus said, if you love one another. Nung makarating po ako sa Jerusalem, tuwan-tuwa po ako. Sabi ko, sa lahat ng mga kapastoran, ako ay napakamapalad. Wala akong ganung kalaking salapi na 200,000. Pero the Lord provides. Subalit, nagulat po ako. Doon po sa Jerusalem, sa Old City of Jerusalem, magkakatabi po yung major religions, yung Abrahamic, the three Abrahamic religions of the world. Judaism, nandun po yung Wailing Wall. Katabi lang po nito, dinding lang ang pagitan, yung pong Holy Church of Sepulchre. Yung pong simbahan ng mga Kristiyano. At katabi naman po, yung pong tinatawag na Dome of the Rock. Na nandoon yung bato na pinag-alayan, sabi ng mga Muslim, si Ismael ang inalay ni Abraham, not Isaac. Ito po yung mga Muslim. Magkakasama po sila lang. Medyo nalito ako ng kaunti, sa harap po noong, sa labas po ng Old City of Jerusalem, magkakatabi rin po yung sementeryo ng mga Kristiyano, Muslim, tsaka po ng mga Hudyo. Tinanong ko po yung tour guide, why are all these things here? Hindi ba magulo? Ang sabi niya, naniniwala po itong three major religions na ito
na silang lahat ay anak ni Abraham, bunga ni Abraham. Habang ito'y pinagbubulay-bulayan ko, ang winika ng ating Panginoong Yesus, they will know you that you are my disciples if you love one another. Inisip ko po yung Holy Communion natin. Doon po sa 12 alagad ng Panginoon, kung kilala po natin silang lahat. Halimbawa, itong si Matthew, ano ho ang kanyang trabaho? Tax collector. So siya po ay empleyado ng pamahalaan. BIR. Okay? Yung pangalawa naman, kung kilala niyo si Simon na makabayan, Simon the Zealot. Ito po naman, yung mga NPA noong panahon ng Panginoong Yesus. Kaya nga tinawag na Zealot. Sa Tagalog, makabayan. Ano po ang inaawit ng mga makabayan? Ni na Joma, Sison, ni na Ka Roger. Ano pong inaawit nila pag nasa Mendiola? Makibaka, makibasa. Ibagsak, ibagsak. Di ba? Si Mateo naman hindi. Magbayan, magbayan. Ano? Pero makita natin, itong dalawa na ito, si Mateo at si Simon ni Silot na magkatunggali. Sa hapag ng Panginoon, nais niya na sila ay magmahalan sa isa't isa. Katabi niyo po ba yung asawa niyo? Katabi niyo po ba? Sabihin mo sa kanya, mahal na mahal kita. Alam niyo kung bakit ko binanggit ito? Kasi minsan sa hapag, sa bahay, kalimitan nag-aaway yung mag-asawa. Pero sa hapag, pag nag-usap, nawawala. Di ba? Naiibsan yung galit o tampo. Na kung bakit sinabi ng ating Panginoong Yesus na they will know you that you are my disciples if you love one another, sapagkat sa kapayapaan nais ng Panginoon na pagtagpo-tagpuin ang lahat ng tao. May narinig ako sa mga kabataan yung ganitong acronym. KJ ka. Anong ibig sabihin ng KJ? Killjoy. Noong pong Miyerkules, narinig ko ito sa ating tagapagsalita ng Aldersgate, si Fiscal Gloria de Guzman. Kung may KJ, Killjoy, mayroon ding KP. Kill Peace. Ano yung pumapatay ng kapayapaan? P, pride. Pag yung katabi mo ay ma-pride, ayan, mahirap ang kapayapaan dyan. E, envy. Kung ang katabi mo ay masyadong mainggitin, seloso, selosa, naku, magulo yan. May nag-text lang, sinabi, sino yung ka-text mo ha? Ayan, gulo na yan. Gulo na. A, anger, magagalitin. Naku, alam niyo po yung stroke, tsaka high blood yan ang gagaling yan. Sabi ng mga doktor. C, criticism. Nakaw, yung mga chismoso. Ay balita ko sa ABS-CBN, isasarado na yung The Bus. May ipapalit yata. Ewan ko kung ano na yon. Ano ha? Yung mga chismis, paninira, pinag-uusapan ang buhay ng may buhay. Masama po yan. At yung E, everyday worriness. Yung araw-araw na mga bagay na gumugulo sa tao. Ito yung KP. Kill peace or peace killers. Sabi nga ni Ralph Waldo Emerson, for every minute you remain angry, you give up 60 seconds of peace. Biruin niyo yun. Tingnan niyo yung katabi ninyo, baka pumarami ng wrinkles. Kung ilan na yung wrinkles, yan, ang dami ng kanyang pagiging magagalitin. Pero pag yan ay nakangiti, ayan, gumaganda ang buhay. Amen po ba? Kaya yung 60 seconds na yan, kung maaari, in the name of Jesus, kung mayroong peace killer,
that would like to kill our peace in the name of Jesus ay magwagi si Lord. Kaya nga sabi, when the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Next, letter C, peace means conversion of the entire creation to support life. Ang sabi po ng ating binasa kanina sa Isaiah 2 verse 4, nais ko pong basahin uli. At sa magitan ng mga kautusan niya, pagkakasunduin niya ang maraming bansa. Kaya hindi na magdidigmaan ang mga bansa, hindi na rin sila magsasanay ng mga sundalo para sa digmaan. Gagawin na lang nilang talim ng araro doon sa ibang salin. Sudsod ang kanilang mga espada at karit na pantabas ang kanilang mga sibat. Pansinin po ninyo ang nangyari ng World War I at World War II. Sino pong natuwa dyan? Diablo. Hindi ho natuwa ang Diyos. Hindi rin natuwa ang mga Allied Forces, ang Germany, ang Japan, at mismo tayo sa Pilipinas. Pero malaking aral ang ibinigay sa buong daigdig. Mga kapatid, kung napansin natin sa Tacloban, ang mga magagara, mga dambuhala, advanced technology na mga eroplano, barko, helicopter, na first time na nakita ng karamihan sa atin at mismo ng mga Tacloban, anong digmaan ang mayroon? Hindi upang pumatay. Hindi upang manakit o manira, kundi tulungan ang mga nangangailangan. Hindi ho ba kagalakan natin yan na yung pandaigdigang kapayapaan ay mangyari at maganap sa mundong ibabaw. And it is a prophetic utterance of Isaiah. Someday, the world will no longer have world war. Sapagkat, mga kapatid, sample lang ito. Huwag sanang mangyari kapag nagkaroon ng World War III at ang kalaban natin, mga kapatid, ay ang China dahil pinag-aagawan yung Scarborough Shoal. Biruin nyo, 1 bilyong Chino versus 100 million. 10 Chinese laban kay Norman. Norman, may labang ka ba ron? Oh. Kurutan pa lang, sabi ni Vice President Noli de Castro, talo na ho tayo. Kaya ang sinasabi ng Isaiah 2 verse 4, hindi na magsasanay sa digmaan, kundi gagamitin ang lahat ng ito to support life. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ni Albert Einstein, peace cannot be achieved by force. It can only be achieved by understanding. And the last letter on the word peace, E, expect the victory of the Lord Jesus. Philippians 2:9-11. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Meron po akong narinig na isang patotoo. Anak po ito ni Pastora Divina Loyola Francisco na nakadistino ngayon sa Morong, UMC. Sabi nitong anak na ito,
siya ay napunta po doon sa Mecca. Doon po sa pilgrimage ng mga Muslim, kung tawagin ay Kaaba, na nandoon yung sagradong bato, na sa paniniwala ng mga Muslim, ito ay bato ng kasagraduhan. Ito pong miyembro nating ito, aksidenteng napunta po doon sa ilalim nung yung square na yon, sa ilalim po. At namangha siya sa kagandahan nung lugar na yon. Bukod tangi. Pero siya po'y napansin ng isa po sa pinakamataas na may ranggong general doon sa lugar na yon, sa ilalim na yon. At siya po'y kinausap. Brad, sabi niya, sino ka? Hindi ka Muslim, ano? Kristiyano ka, ano? Nanginginig po ito. Pasensya na po. English po, pero Tagalogin ko na lang po. Pasensya na po. Ako po'y aksidenteng napunta dito. Hindi mo ba alam yung ginawa mo? Pwede kitang ipakulong, parusahan, at pwedeng patayin sa iyong ginawa. Bawal ang mga Kristiyano sa lugar na ito. Muslim lang ang dapat na naririto. Sino ka ba? Ay, pasensya na po. Ako po'y ganito. At ako po ay isang mananampalataya. Galing po sa Pilipinas. Kristiyano ka nga. Ngayon, kung gusto mo, upang hindi ka maparusahan at maligtas ka ngayon, magpa-convert ka sa pagiging Muslim. Hinamon niya po itong Pilipinong miyembro natin. Nanginginig po siya. Pero alam niyo po, buong tapang niyang sinabi, General, sa akin pong pananampalataya, sa inilagay ng Diyos sa puso ko, si Kristo ang aking Panginoon. At ako po'y naniniwala na anuman ang mangyari sa buhay ko, bitayin niyo man ako, hindi ko po ipagpapalit si Kristo na aking Panginoon na nagbigay sa akin ng kapayapaan ng aking puso. Buong tindig na nagsalita ang general, Brad, kahanga-hanga ang iyong pananampalataya. Alam niyo mga kapatid kung anong nangyari? Inilabas ng general itong miyembro nating ito. At siya po ay iniskortehan para hindi makita po ng mga Muslim. At siya po ay nakalaya at nakabalik sa Pilipinas. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Sa ating pong pagdiriwang ng Advent, dumating na po ang ating Panginoon. Ang hamon ng Panginoon ay buksan natin ang ating puso. At sa paglapit natin sa banal na hapunan ng ating Panginoon, tanggapin natin ang kapayapaan na iniaalok ng ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Purihan ng Panginoon sa mensahe ng kapayapaan para sa bawat isa sa atin at bilang kapahiyagan ng pagtugon at pagpapasalamat. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Sa ganitong diwa, may kagalakan po nating ipagkaloob ang mga ikapo, pangako, pasasalamat at ang isang dakot ng pagmamahal.
Narito, O Diyos, ang kaloob ng inyong mga anak. Ang mga ikapu, pangako, pasasalamat at ang isang dakot ng pagmamahal. Basbasan niyo po ito at inyong tanggapin. At maging kabahagi ng mga gawain na magpapairal ng inyong kapayapaan sa puso ng maraming tao. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, dumaloy sa kanilang lahat ang di mabilang na biyaya sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Treasure, reign forever, King. Tayo nagkakatipon upang ganapin ang dakilang pasasalamat dito sa banal na hapunan na ang nagtatag ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo. At sa ganitong diwa, tayo lumapit sa Kanyang presensya, alakip ang pagninilay-nilay sa ating mga sarili. Tayo lumapit sa Diyos at ating gawin ang pagkukumpisal ng ating paglabag sa Kanyang kalooban.
pahayag natin ang ating mga pagkakasala. Salamat po, O Diyos, sa kapangyarihan ng iyong biyayang naglilinis ng aming mga pagkakasala. Salamat po, O Diyos, sapagkat kami malayang makakaalala ng iyong pag-aalay ng sarili. Ibinigay ang buhay para sa aming kapakanan upang aming kamting ang kaligtasan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Panginoong Yesus, ng gabing siya'y pagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Ito'y kanyang pinagpira-piraso. Matapos ang pagpasalamat, sinabi sa kanyang mga lagad, ito ang aking katawan na nabayubay para sa inyo. Kunin ninyo ito at kanin at gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayun din naman kanyang kinuhang saro ng ubas at matapos ang pagpasalamat, winika sa kanyang mga alagad. Ang sarong ito ay siyang simbolo ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Sa tuwing kayo magsisiinom, ay gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sa panahon tayo kakain ng tinapay at iinom sa saro, ay ating ipinahahayag ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang muling pagkabuhay at ang kanyang pagbabalik. Ang mga bata ay minahal ng ating Panginoong Jesucristo, kailan paman sila'y hindi mawawalan ng bahagi sa kaharian ni Kristo. Mga bata, kayo'y inaanayahan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang hapag. Halika kayong lahat at kayo'y makisalo sa kanya. Ang hapag ni Kristo ay nag-aanyaya sa inyo, halika kayo at kayo'y makisalo sa Kanya. Ang Diyos ay ilaw kung kayo'y lumalakad sa kaliwanagan. At tayo'y nagpapahayag ng pakikiisa sa isa't isa. Kung paano ang Diyos anak ay mayroong pakikiisa sa Diyos Ama. Ang Diyos ay kapangyarihan. Silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y lilipad sa alapaap na may pakpak tulad ng agila. Sila'y magsisitakbo, subalit kailan pa may di mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit kailan pa may di manlulupaypay. Humayo kayong lahat sa kapayapaan ng ating Panginoong Jesus. Amen. The table of the Lord Jesus is with you. Please come and dine in.
Ang Diyos ay pag-ibig. Masdan natin kung anong uri ng pag-ibig ang Kanyang itinulot sa atin. Isang pag-ibig na hindi makasarili sapagkat ipinagkaloob niya ang Kanyang buhay para sa atin. You may now go in the peace of the Lord. Amen. Ang kapag ni Kristo ay nag-aanyaya sa inyo, halika kayo at makisalo sa Kanya. Ako ang ilaw ng salibutan, wika ni Jesus. Ang sumusunod sa akin kailanpaman ay di nalalakad sa kadiliman. You may now go in the peace of the Lord. Amen. Ang pag ni Kristo ay nag-aanyaya sa inyo, halikayo at makisalo sa Kanya. Nang wika ni Jesus, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga.
Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hayuin niyong lahat ang kapayapaan ng ating Panginoon. Amen. Ang kapag ni Kristo ay nag-aanyaya sa inyo, halikayo at makisalo sa Kanya. Ng wika ni Kristo sa Samaritana, ang umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit, ang iinom ng tubig na aking iniaalok, kailan pa man ay hindi na mauuhaw. Mayo kayong lahat sa kapayapaan ng ating Panginoon. Amen. Ang kapag ni Kristo ay nag-aanyaya sa inyo, halikayo at makisalo sa Kanya. Tayo manalangin. Salamat po, Diyos, sa buhay ng aming mga laikong ito. Salamat sa kanilang patuloy na halimbawa na siyang nakakahikayat, Panginoon, ng marami pang henerasyon na susunod para sa pagdilingkod sa iyong kaharian. Gamitin po ninyo silang patuloy. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayong lahat ay tumindig at sabay-sabay nating sambitin ang sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos samang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na Ama na bugtong. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Amen. Worship the Lord in the beauty of holiness. Bow down before Him, His glory proclaim. With good of obedience and incense of lowliness, kneel and adore Him. The Lord is His name. Makakaupo po ang kapulungan, tayo po'y lumapit sa ating Panginoon. O Diyos, salamat po sa banal na hapunan. Nakamtan ng aming puso ang kapayapaan, dulot ng iyong pagdating. Kaya't dalangin ko po, Diyos, ang buong bayan, pagpalain niyo po sila, maging ang mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan at anibersaryo ng kasal. Sa lahat po ng kanilang mga kahilingan, ipagkaloob niyo po sa kanila. Maging ang inyong mga anak na lumapit, nakaluhod, sila man ay nakatayo, sila man ay mga nasa upuan, may kaniya-kaniyang dalahin at kabigatan sa buhay. May mga kahilingan, Panginoon Diyos, ipagkaloob mo po sa kanila ang iyong banal na pagtugon. At inaangkin po namin, O Diyos, na ang bawat isa'y uuwi na mayroong kagalakan at kapayapaan sa kanilang mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Fear not to enter His presence in poverty, bearing no gifts to present as your own. Bring truth in His beauty and love in its purity. These are the offspring lay at His throne. Mga kapatid kong minamahal, tinanggap natin ang pagpapala ng kalangitan, ang salita ng buhay, maging sa ating pagdiriwang ng banal na hapunang ito. Naway sumainyo ang pagpapala, ang biyaya, ang basbas ng ating Diyos amang nasa langit, ang patuloy na pag-ibig, kahabagan at pagliligtas ng ating dakilang Panginoong Kristo, ang kaaliwan, gabay at pag-iingat ng banal na Espiritu ang sumainyong lahat sa inyong mga tahanan at sa inyong mga anak buhay mula ngayon at magpakailan, kailanpaman. Amen.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon.